Alam nyo po ba, mga kababayan, na nung nalaman po ng kampo pala ni Small Boy or netong si LRY aka Small Boy sa pamamagitan ni Alputera na tatakbo itong si Sara Duterte, mga kababayan, mantakin nyo habang dumidikit-dikit sila sa First Family, todo effort pala yung ginagawa nila, mga kababayan, na pagsuporta dito po kay Sara Duterte. Dahil kung titingnan nyo, mga kababayan, ito yung isa sa mga matitinding effort na ginawa po nila. Ito, play natin ha. Hindi ko na ipaparinig sa inyo yung sounds kasi baka maka-copyright tayo. Tingnan nyo na lamang, mga kababayan, itong video na nakita po natin. Ayan o, ganyan katindi ang pag-welcome nila nung nalaman po nila na tatakbo itong si Sara Duterte sa presidente sa darating na 2028 kahit napakaaga pa nung nag-announce, mga kababayan, itong si Sara. Ngayon ang tanong natin, ano kaya ang mararamdaman ng First Family kapag nalaman nila na yung dumidikit-dikit na si LRY aka Small Boy sa kanila pasimple palang tumutulong at talagang ganito katindi yung effort, mga kababayan, na ginagawa po nila sa pamamagitan ni Alputera para lamang suportahan yung kampanya ni Sara Duterte. Kasi kung makikita nyo, mga kababayan, marami na po silang mga pakulo pamula dun sa Tay Kami Naman, Signature Caravan, na ang layo naman talaga nun para suportahan itong si Sara Duterte, mga kababayan, dahil nga alam nila natatakbo itong si Sara sa darating na 2028, mga kababayan, ginamit pa nila itong si Digong, mga kababayan. Kasi alam niyo yung katotohanan talaga dyan, ginagamit lang talaga, mga kababayan, ni Sara Duterte itong awa sa kanyang ama para po makakuha ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino po natin. Yun po talaga yung katotohanan dyan. Pero sabi ko nga po sa inyo, mga kababayan, ang pinakamatindi po kasi dito, itong si LRY aka Small Boy at saka itong si Alputera, mga kababayan, na talagang biruin nyo namamangka sa dalawang ilog. Samantalang matagal na sinasabi ng kampo ng mga Duterte, lalo na nitong sina Maharlika, na ito pong si Alputera talaga, mga kababayan, ang isa sa talagang tawag dito, ang target ng mga ito makapang-scam lamang sa mga kababayang Pilipino po natin. Ayon po kay Maharlika yan. At yung mga Signature Caravan, mga kababayan, ay hindi daw po talaga para kay Digong. Ano po, so ngayon, kung hindi para kay Digong, maliwanag na para po talaga yan kay Sara Duterte. Ano po, kaya kung ako kay LRY, mag-isip-isip ka ng maraming beses. Dahil pagdating ng 2028, malabo na manalo si Sara Duterte kasi ayaw na, mga kababayan natin, ng puro drama. Ang gusto ng taong bayan, yung isang politiko na marunong magtrabaho at hindi po tamad. Ano po, so ngayon, ito pa, mga kababayan, speaking of drama, ito yung isang matinding drama. Dahil kung makikita ninyo, mga kababayan, kahapon pala nagsalita ng kung ano-ano itong si Senator Robin Padilla. At ang dating, nagsinungaling pa yung asawa niya. Pinalabas niya pa na sinungaling yung asawa niya, mga kababayan. Dahil kung matatandaan nyo po, mga kababayan, di ba sinabi ni Mariel na hindi na po tatakbo itong si Robin Padilla pagdating ng 2028. Pero biglang nabago po ata, mga kababayan, ng pananaw ni Senator Robin Padilla. Kasi kung titingnan ninyo, sinabi po, mga kababayan, noong March 31, 2025 ni Mariel, ng asawa ni Senator Robin Hood Padilla, mga kababayan, at mismong sinabi rin yan, mga kababayan, ni Robin Padilla, na talagang nag-usap daw sila nung asawa niya at napagpasyahan niya, mga kababayan, na hindi na po siya tatakbo sa 2028. So ngayon, sabi po dito, basta usapan namin ng asawa ko, tapos na sa 2028, yun na yun. Yun yung sabi ni Senator Robin Padilla. Pinag-usapan daw nila nung asawa niya na hindi na po siya tatakbo sa 2028. Pero nung February 20 kahapon, 2026, ang sabi niya po, mga kababayan, basta sinabi ni Digong, susunod ako. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino. Si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman ng nanay ko, mga kapatid ko at asawa ko. Sabi ni Robin Padilla. So ibig sabihin, pag sinabi pala ni Digong na tumalong ka sa bangin, tatalong ka sa bangin. Pag sinabi pala ni Digong na kumain ka ng ano, kakain ka ng ano. Diba, mga kababayan? Biruin nyo para sa akin, maliwanag ito. Na talagang pagdating po sa larangan ng politika, hindi talaga maaasahan ng mga kababayang Pilipino po natin si Senator Robin Padilla. Bakit? Kasi maliwanag ang sinabi niya
Walang kahit na sinong pwedeng mag-utos sa kanya, si Duterte lang. So ibig sabihin, pag inuutusan ka ng taong bayan, hindi mo papansinin. Mas papansinin mo yung inuutos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganun po ba kababaw ang pagiging senador nyo? Diba lalo na pagka tumakbo ka sa pagka-vice presidente, anong aasahan sa'yo na mga kababayang Pilipino natin? E di magiging inutil ka lang din. Katulad ni Vice President Sara Duterte. Di po ba na hindi nagtatrabaho? So ngayon mga kababayan, ito, pakinggan natin etong sinasabi ni Senator Robin Padilla. Sabi kasi dito, Robin Padilla as Sara VP in 2028. Ito yung sagot ni Robin. Are you open to it, sir, for a Duterte-Padilla tandem for 2028? Pakinggan nyo ha. Pag-utos ni Digong. Nako! Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Nako po. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Nako. Are you open to it? Kawawa mga kababayang Pilipino pala natin dito kay Senator Robin Padilla. Kasi pag sinabi pala ni Digong na, Robin, wag ka na magtrabaho. Umupo ka na lang dyan sa opisina mo. At hayaan mo na lang yung aking anak ang makita ng publiko para bumango naman ang pangalan ng aking anak. O di hindi na siya magtatrabaho. O pag sinabi pala ni Digong, Robin, tumalong ka sa sa bangin. O di tatalong pala siya sa bangin. Walang sariling utak. Sa madalit salita mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. In case nga po talagang iutos sa inyo, are you ready for a higher position po? Ay, pinanganak po tayong ready. Lalo na yan, para sa akin, Vice President, hindi naman masyadong, ano yan, puro advocacy lang yan eh. Para ikaw ang spare tire, di ba? Yan, yan ang pananaw ng mga taong wala talagang malasakit sa bayan. Di ba mga kababayan, yan ang pananaw ng mga taong wala talagang malasakit sa bayan. Nakukuha nyo yung pinupoint natin. Alam nyo ba mga kababayan, ito kung hindi dinadaya yung survey ni Sara Duterte, bagsak talaga yan. Ngayon naman mga kababayan, kung mataas ang survey ni Sara Duterte, ay dahil hindi siya yung nasa spotlight. Nakukuha nyo yung pinupoint. Hindi siya yung malimit masisi kasi hindi naman siya presidente ngayon. Ngayon mga kababayan, yung mga nagsasabi na nung nagpalit naman ng administrasyon, ang daming mga adik, ganyan. Di ba yan yung maraming malimit sinasabi nung mga DD set mga kababayan. Aba, dapat mag-isip kayo ng maraming beses dahil unang-una, kung may mga adik sa lugar ninyo, kung may mga korupsyon sa lugar ninyo, hindi na po kasalanan ng presidente yan. Kasi may mga iniluklok tayo sa local government na mga mayor, congressman, may mga iniluklok tayong gobernador dyan. Kung may mga adik sa lugar nyo, sisihin nyo yung mga mayor nyo or yung mga kapitan ninyo. Kasi yan na po yung may problema, yan na po yung mga tamad. Di po ba? Alam nyo, kahit ano ang gawin ng presidente na pagbangon sa Pilipinas, kung tamad naman yung iba mga politikong iniluklok ninyo katulad ni Sara Duterte, wala talaga mangyayari. Sa ating bansa, mahirap na isa lang yung nagmamaneho ng barko, tandaan nyo po yan. Ano po, napakahirap kung iisang tao lang yung gumagalaw. Samantalang yung vice presidente tamad. So ngayon, ang mangyayari pala dito, balik tayo kay Senator Robin. Kung ito pa lang si Senator Robin, mga kababayan, magiging vice presidente, magiging katulad pala po talaga ito ni Sara. Kasi ang pananaw niya, o sige tatakbo ko sa pagka-vice presidente, basta inutos ni Digong, kasi wala naman akong gagawin dyan. Puro advocacy lang yan. Kumbaga parang alalay lang ako. Di ba? Kumbaga, yan yung sabi niya mga kababayan. Parang spare-tires lamang po siya, pang reserba, pang alalay. Yun yung ano sa kanya. So kaya pala kung mapapansin po ninyo nung nasa dahig si Sara, talagang tagabukas lang ng pinto ng sasakyan, etong si Robin Padilla, tagabitbit lang ng bag ni Sara Duterte. So ibig sabihin, literal na alalay talaga. Ano po, so ngayon, ito ituloy pa natin. Kayang-kaya yan. At iisa naman ako ang paniwala naman ng Duterte, isa ako doon. Ako ay, kung ano ang, kasi para sa akin, ideology kasi ang Duterte eh. Nako! Hindi naman yan personal lang eh. Hindi yan si Digong. Ang Duterte kasi ideology yan eh. Pagbabago. Nagbago ba? May nabago ba sa sistema ng Pilipinas nung nakaupo si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ano ba nabago? Binawian lang ng buhay yung mga kababayang Pilipinong pobre na katulad natin, mga kababayan. Yung mga drug lord, hindi naman niya tinamaan.
'Di ba binigyan pa nga niya ng posisyon sa gobyerno si Michael Yang. So ngayon, kung titingnan niyo mga kababayan, yung ideology ni Senator Robin Padilla sablay. Kasi para sa akin sablay po talaga yan, literal na sablay. Kasi tatakbo kang vice-presidente, hindi dahil sa gusto mong maglingkod sa taong bayan, kung hindi dahil utos lang ni Digong, dahil alam mo wala ka namang gagawin pagka vice-presidente ka, yung ganyang mindset mga kababayan ay talagang literal na katamaran yan. At talagang literal na sumasabay ka lang talaga sa agos ng mga Duterte. Ano po, kaya mga kababayan, kawawa ang Pilipinas pag ito. Nanalong vice-presidente bago nanalong presidente si Sara. Dalawang tamad magsasama. Naku po, ano ang mangyayari sa ating bansa? Anyway, mga kababayan, tuloy pa natin. Ito pa yung isa. Nung ipinagtatanggol mga kababayan, ito pala yung willing siyang maging campaign manager ni Sara. Sakaring iba ang maging katandem ni VP Sara. Ano pong nakikita ninyong magiging role nyo sa 2028 elections? Will you be actively campaigning for VP Sara? Kayo po ba yung magiging campaign manager? Do you see yourself that active, sir, for campaigning po? Oo. Buong pamilya ko naman, nag-umpisa naman yan. Duterte. Tandaan nyo mga kababayan pag naging presidente si Sara, naging vice-presidente to, nanalo parehas, walang mangyayari sa Republika ng Pilipinas. Bakit? Kasi mapapaupong presidente, tamad. Yung vice-presidente, tamad din. Kasi sabi niya, wala naman daw gagawin, puro advocacy lang. Paano kung ang advocacy mo, Senator Robin Padilla, humilata lang sa opisina mo? O di walang mangyayari? Diba? Walang mangyayari sa bansang Pilipinas. Alam nyo, tama rin minsan ang sinasabi ni Sir Ben Tulfo, wag lang puro suklay ng bigote. Wag lang puro papogi. Trabaho din. Diba mga kababayan? Trabaho din. Ito talaga. Sabi nga nangampanya talaga kay Digong nang wala kaming hiningin kahit ano. Katunayan, kami pa gumastos. At ako'y naniniwala talaga kay Inday Sara at kung sino man ang pipiliin ni Digong na maging vice president niya. Ako'y talagang dyan, 100% na tutulong. Will you go as far as being campaign manager, sir? Yun naman lagi ang papel ko. Talaga, sir. Opo. Oo, yun naman lagi ang papel. Ito lang medyo huling senatorial election, medyo malungkot lang. Siyempre, kasi wala si Digong. Ayan mga kababayan, wala, nakadepende sa mga Duterte. Ito pong si Senator Robin Padilla. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, nakakaawa ang bansang Pilipinas. Nakakaawa ang Republika ng Pilipinas. Tapos ngayon, may mga ipinapakalat pa sila na may sinabi daw si First Lady na ambisyoso daw itong si Sara Duterte dahil tatakbo sa pagka-presidente. Wala namang sinabing ganon. Alam niyo po ba yung bagong naratibo ngayon ng mga DD-shit? Di bali na daw mga kababayan na bumoto sila ng palamura. Ng palamura at matapang kaysa daw po tahimik na adik na magdanakaw. Yan po yung kanilang panibagong pakulo ngayon. Which is wala namang sinabi si First Lady about kay Sara Duterte. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, talagang doon sa mga kumakalat na bagong pakulo nung mga DD-shit ngayon, mismong si Jack Aragota nga umamin na fake news siya. Umamin na sablay yung ipinost niya na medical report ng presidente. Bakit naniniwala pa rin yung mga DD-shit na walang alam? Lalo na pagdating sa politika, bakit naniniwala pa rin doon sa mga pinapakalat ng mga vlogger nila na talagang aminado naman na fake news? Di po ba? Ganun na ba talaga kakitid ang pag-iisip ninyo na basta sinusuportahan nyo? Basta panatiko kayo, kahit magtanga-tangahan kayo, okay lang? Hindi, ako nagtatanong lang mga kababayan alam nyo, sa totoo lang, masama maging ganyan. Na kahit alam nyong mali na, susuportahan nyo porque taga-suporta kayo. Di po ba katulad nito? Wala nang balak tumakbo pero kapag inutusan daw ni Digong, mapipilitan siyang tumakbo sa pagka-vice-presidente. Di ba lahat nakadepende na lang mga kababayan sa mga Duterte, itong mga kaalyado ni Digong. Alam niyo, pag bumagsak ang mga Duterte, bagsak din ang mga to. Sa totoo lang, kasi nakadepende lang sila. At ibig sabihin pala, yung paglilingkod sa taong bayan, nakadepende lang din sa mga Duterte. Kung gagalaw ba ang mga Duterte, gagalaw din si Senator Robin Padilla. Kung hindi gagalaw ang mga Duterte, o di hindi siya gagalaw. Diba? So ngayon mga kababayan, ang isa pa dyan,
kung mapapansin po ninyo, ito yung time na ipinagtatanggol ni Robin Padilla si Sara Duterte about po do sa confidential funds, mga kababayan. Pakinggan nyo kung anong klaseng utak meron ito. Usapan tungkol sa confidential fund. Usapan tungkol sa confidential fund ng ating pangalawang Pangulo. COA na po ang nagsabi. Ang lina. COA nagsabi. Ano ba ang sabi ng COA? Ibalik ni Sara Duterte yung 73 million pesos na disallowance. May sinabing ganyan ng COA, mga kababayan. Di po ba? Pinababalik yung 73 million pesos na disallowance ni Sara Duterte, mga kababayan, nung siya ay sekretary ng DepEd. Diba? May sinabi ba ang COA na etong si Sara Duterte absuelto sa mga pananagutan niya? Wala pa tayo nakikita, mga kababayan. Diba? Ang sabi lang ng COA, ibalik yung disallowance or ibalik yung 73 million pesos. Actually, parang 78 pa nga yan eh. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, ituloy pa natin. Sinabi ng COA, walang sabit si BP. Walang sinabing ganyan. Ang sabi, ibalik yung 73 million pesos. Diba, mga kababayan? At kung yung argumento naman nila na tungkol doon kay Piatos, Diyos mio, pwede po ba nating gamitin naman minsan yung common sense? Alam niyo, pagka pinahaba natin ang usapan, nagmumukha po tayong engot lahat. Ibig pong sabihin ng confidential, itatago natin ito. Di ba? O paano naman magbibigay ng totoong pangalan yung mga asset? Kung itong bagay na ito ay itatago natin, confidential. Sino naman ang asset na magbibigay ng pangalan niya sa bagay na dapat ay tinatago natin? Di ba ho? Yun naman, oo. Yun ba ho? Mahirap intindihin yun? At confidential fund. Kung gusto natin imbestigahan yan, bakit naman si BP lang? Kung talagang may issue dyan, imbestigahan natin lahat. Huwag tayong maging masyadong, ang nangyayari, ginagawa natin political eh. Alam niyo, pagka gusto natin maging political, dapat wala tayong paboritong. Dapat lahat. Di ba? Kung gusto natin maging political, lahat. Imbestigahan natin kahit sino. Wait lang. Ano yung sabi ni Senator Robin dito? Ulitin natin saglit, may papakita ko sa inyo. Nating gamitin naman minsan yung common sense. Alam niyo, pagka pinahaba natin ang usapan, nagmumukha po tayong engot lahat. Ibig po Pues, pagmumukhain kitang engot, Senator Robin Padilla. Pagmumukhain kitang engot ngayon. Wait ka lang. Asan ba yun? Pahabain natin yung usapan, pagmumukhain kitang engot ngayon. Wait ka lang. Di kita pinapersonal, sinasabi ko lang yung totoo. Ito ano ba ang sabi dito ng COA? Ayan 73.28 million confidential funds ni BP Sara pinasosoli ng COA. Ayan liwanag Ano, Senator Robin Padilla? Aaminin mo ba na mukha kang engot? Ako, nagtatanong lang. Di kita pinapersonal. Galing po yan, mga kababayan, sa Filipino Star ngayon. Yan yung source natin. Sabi pa dito, basahin natin ngayon. Inatasan ng Commission on Audit COA si Vice President Sara Duterte na isole ang 73.28 million na bahagi ng 125 million confidential funds na ginasta ng tanggapan nito sa loob ng 11 araw noong Disyembre 2022. Dahil ang nasabing item ay itinuturing na disallowed funds o fund sa ilalim ng regulasyon ng pamahalaan. Sabi pa dito, mga kababayan, ang COA's Notice of Disallowance na may petsang Agosto 8, 2024 ay nabunyag sa budget hearing ng House Committee on Appropriation sa panukalang 2 billion pondo ng tanggapan ni Sara para po sa 2025. Una nang lumutang ang 125 million confidential funds ay ginasta ng OBP sa loob lamang ng 11 araw noong Disyembre 2022. Ang paghimay sa pondo ng OBP ay inabot ng gabi pero walang mapigang tugon ang mga mambabatas, mga kababayan. Ngayon, sabi pa dito, kung titingnan nyo pa, ayan. Ipinaliwanag ni COA Assistant Commissioner Alexander Hualiano
na ang ibig sabihin ng Notice of Disallowance Funds ay sobra-sobrang paggasta wala sa item na kung sa gamot ay bulto-bulto na labis na pangangailangan na nasayang matapos ma-expired mga kababayan. Ay ano, so ibig sabihin kaya pinababalik ng COA yung 73.28 million confidential funds ni VP Sara Duterte mga kababayan ay dahil may mali. May mali na nakita. Yan yung ibig sabihin kaya pinababalik dahil may mali na nakita. At dahil nga mga kababayan, nakita nga sobra-sobra yung naging paggasta sa loob lamang na 11 araw, pinababalik yung disallowance na 73.28 million pesos mga kababayan. O ngayon, balik natin dito. Ano yung sabi niya dito? Nila na tungkol doon kay Piatos, Leo, pwede po ba nating usapan tungkol sa confidential fund ng ating pangalawang Pangulo? Senador pa yan at may mga abogado mga kababayan. Senador pa yan at may mga abogado pero mukhang hindi po ata pinag-aralan yung mga bagay-bagay. Anyway. COA na po ang nagsabi. Ang linaw, sinabi ng COA, walang sabit si VP. Wala daw sabit si Sara Duterte. Ano to? Mga kababayan, ano yan? Hindi ba sabit yan? O baka sabihin ng iba, Jake, yan lang naman ang binasa mo. Baka ano lang yan, baka nagkamali lang. Baka nagkamali ka lang ng nakitang article, Jake. Wait lang. Baka nagkamali lang. Ito, sa GMA tayo mga kababayan. Sabi dito, VP Sara told of 73 million confidential fund disallowance. Want not answer. House members mga kababayan. Ito pa, baka nagkamali lang si Jake Magnus, alam niyo naman ito pa mga kababayan, galing po sa Tutubi News. Tutubi News Magazine. 73.28 million confidential funds ni VP Sara pinasosoli ng COA. So bakit pinababalik mga kababayan? Dahil po nakita ng COA na naging sobra-sobra at mali yung paggasta sa 125 million pesos na parte ng confidential funds ni Sara Duterte. So ibig sabihin, engot pala. Engot pala si Senator Robin Padilla. Kasi pag pinag-usapan daw, magbumukhang engot. Ngayon, may resibo tayo mga kababayan. Aaminin niya ba sa media na engot siya? Tanong ko lang. Anyway, tuloy pa natin. At kung yung argumento naman nila na tungkol doon kay Piatos, Leo, pwede po ba nating gamitin naman minsan yung common sense? Alam niyo, pagka pinahaba natin ang usapan, nagmumukha po tayo, engot lahat. Di aminin mong engot ka, Senator Robin. Hamon ko lang naman sa'yo. Aminin mong engot ka kasi nagkamali ka. Sabi mo wala nakitang mali ang COA. Bakit may ganito? Bakit may ganyan? 73.28 million yung pinababalik. Dahil daw mga kababayan, ano yung sabi dito? Ayan Nasaan ba yun? Sinabi dito mga kababayan, ayan na ang ibig sabihin ng Notice of Disallowance Funds ay sobra-sobrang paggasta. At yan po yung nakita na mali ng COA dun po sa 125 million pesos na bahagi ng confidential funds ni Sara Duterte. Ibig pong sabihin ng confidential, itatago natin ito. Di ba? O paano naman So ibig sabihin, pag sinabi mong confidential at itatago natin ito, dyan may corruption. Kasi hindi alam ng taong bayan yan Diba? Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, pag sinasabi nila at yung kanilang naratibo ay confidential, kaya bawal ipaalam sa inyo, ibig sabihin, hindi rin natin matitiyak kung walang corruption dyan. Kasi maliwanag mga kababayan yung naratibo nila. Confidential yan, bawal sabihin yan. Paano kung yun palang confidential funds ni Sara Duterte ay inubos sa isang araw? So sa tingin nyo mga kababayan, patas kaya yung paggastos na yon? Doon pa nga lang sa 11 araw, nang gagalaitin ng mamamayang Pilipino kasi hindi nila alam kung paano ginasta nang ganong kadali yung 125 million pesos. Di po ba? Kaya nga pinababalik ng COA yung 73 million mahigit. Kasi nga sobra yung paggasta. bibigyan ng totoong pangalan yung mga asset?
kung itong bagay na to ay itatago natin, confidential. Sino Mabulong. naman no ang asset na magbibigay ng pangalan niya sa bagay na dapat ay tinatago natin? Di ba ho? Yun naman, oo. Yun ba ho? Eto, agree ako kay Chiki. Sabi niya dito, kaya nga confidential kasi nga ninakaw yung pera eh. Oo nga, sige. Sang-ayunan na natin si Senator Robin. Confidential talaga yun. Kasi nga confidential ninakaw yung pera. Mahirap intindihin yun. At confidential fund. Kung gusto natin imbestigahan yan, bakit naman si BP lang? Natatawa na lang yung ano eh. Natatawa na lang yung nagtatanong. Kung talagang may issue dyan, imbestigahan natin lahat. Huwag tayong maging masyadong ang nangyayari, ginagawa natin political eh. Alam niyo, pagka gusto natin maging political, dapat wala tayong paboritong. Dapat lahat. Di ba? Kung gusto natin maging political, lahat. O sabi mo, speaking of walang paborito, o bakit paborito mo si Digong? O bakit si Digong lang yung sinasabi mo na kayang pumilit sa'yo para tumakbo sa pagka-vice-presidente? Hindi mo ba alam dahil sa mga sinasabi mo, Senator Robin Padilla, inilulubog nyo si Duterte sa dahig? Di ba mga kababayan, ipinapakita mo na powerful pa rin si Duterte, isang bulong lang sa'yo, susunod ka na. Lalo na at senador ka pa. Incumbent senator ka pa, Senator Robin Padilla. Di ba? Alam niyo kung may nanonood sa akin na taga-dahig, yung taga-International Criminal Court, eto po yung isang patunay na sobrang powerful po ni Duterte sa bansang Pilipinas. Bakit? Kasi yung senador na nililigawan ng mga kaalyado ni Digong na tumakbong vice-presidente, hindi daw mapipilit ng kahit na sinong tao. Diba? Ang makakapilit lang daw sa kanya si Duterte. So ibig sabihin, pag sinabi pala ni Digong, na Robin, sige, total naman, vice-presidente ka na, itakas mo ko dito. Di susunod to mga kababayan. Diba? Ganun po ka-powerful si Duterte. Ano po, lalo na dito sa mga kaalyado niya na hindi nag-iisip. Imbestigahan natin kahit sino pa yan na may confidence. Usapan tungkol sa confidence. Ayan maliwanag mga kababayan. Hihintay na lang natin na sabihin ni Senator Robin Padilla na nagkamali siya. Kasi di ba sabi niya, wala daw nakitang mali ang COA, pero merong ganito. Tanong natin kay Senator Robin Padilla, paano mo masasabing walang nakitang mali ang COA sa paggasta ng confidential funds ni Sara Duterte? Ay maliwanag nga na ipinababalik yung 73.28 million pesos na confidential funds o bahagi ng confidential funds ni Sara Duterte. Kasi nga, ang nakita ng COA mga kababayan, sobra-sobra yung naging paggasta ng pera mga kababayan, ng taong bayan. Ayan, magaling yung maliwanag mga kababayan. Pinakitaan ko kayo ng resibo, pinakitaan ko kayo ng ebidensya na engot talaga si Senator Robin. O sana aminin niya na nagkamali siya at engot siya. Kasi sabi niya, pag pinag-usapan daw yan, magiging engot lang. O di aminin niya na mali siya. Ano po mga kababayan? Anyway, kayo po, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po ang komento nyo at opinion nyo. Hingil po